Magandang umaga po sa inyong lahat. At once again, welcome to Cesar T-Nice TV. Nandito na naman tayo sa ating lesson 6. At ang pag-uusapan natin dito ngayon ay ang tinatawag nating willful disobedience or insubordination. Ang tanong po natin ngayon, kung ano ba itong tinatawag na willful disobedience or insubordination. At ano-ano po ang mga elemento o yung tinatawag nating requisites upang ito ay magiging valid or just cause to terminate an employee. Yung pinag-usapan natin sa previous lessons po natin, isa sa just cause or valid ground where an employer can terminate an employee is the willful disobedience or insubordination. Ano nga ba ang ibig sabihin o ang definition ng insubordination? Ayon po sa implementing rules and regulation na inisyu po ng Department of Labor and Employment, sinasabi po doon na ang insubordination refers to the refusal to obey some order which a superior is entitled to give and have obeyed. It is a willful or intentional disregard of lawful or reasonable instructions of the employer. Yun po ang ibig sabihin ng insubordination. Sa isang kaso po na ni-ruled ng Supreme Court of the Philippines, the Supreme Court outlined the prerequisite for a valid or just ground of insubordination. Una, yung attitude na ina-assume natin na ginawa ng empleyado, dapat daw ito ay willful. Ibig sabihin, yung willful na yun must be characterized by a wrongful or perverse attitude. Ano ibig sabihin nito? Dapat ito daw ay nagpapakita na ito ay ginusto niya na gawin. Hindi man lang niya inisip na ang ginawa niyang ito ay unreasonable or unacceptable at wala siyang pakialam kung ano ang consequence nito. Pangalawa po, sabi ng Supreme Court na yung order violated o yung instruction na binayolate ng empleyado ay kailangan daw ito ay reasonable, lawful, must be made known to the employee, and must pertain to the duties which he had been engaged to perform. Sana po ito ay malinaw po sa inyo. Upang ang insubordination ay magiging valid as a ground to terminate an employee ayon sa batas. Ito po ang mga requisites o sabihin nating elements. Aside na ito ay dapat from the definition willful or intentional. Una, the instruction must be reasonable, lawful, or legal. Yun yung una. Dapat yung instruction, yung utos sa iyo that you need to obey must be reasonable or sabihin natin legal or lawful. Pangalawa, dapat yung instruction or order na sinasabi must be made known to the employee concerned. Dapat alam ng empleyado ito. Paano mo sasabihin ng isang empleyado he did not obey the instruction where in the first place hindi niya alam na may instruction ganon? So, paano mo masasabi ngayon na insubordination yan? Hindi nga niya alam na mayroong instruction, mayroong order. Pangatlo po, kailangan itong instruction na ito o yung order na sinasabi must be related to his job. Ibig sabihin na kung ang isang empleyado inutusan mo ng isang bagay na hindi ito kasama doon sa job description ng empleyado, inutusan mo siya ngayon ng ibang gawain. Kaya hindi niya natupad ito. Ang tanong ngayon, ito ba related sa kanyang trabaho? Kung ang isa wala, walang insubordination. Absence of one, walang insubordination po. Okay? Sabihin natin, the order lawful. Is it made known to you? Hindi mo alam. Lawful yung order. Alam mo ba? Hindi mo alam. O di, paano maging insubordination? Another one. The instruction is lawful. Sabihin natin, lawful. Made known to you. Sinabihan ka, alam mo. Hindi mo tinupad. Kasi bakit? Hindi kasama sa trabaho mo. Is the instruction lawful? Yes.
Is it made known to you? Yes. Is it related to your work, to your job? No. Hindi mo tinupad. Ngayon sabihin natin insubordination yan. Abay, hindi pwede. O ngayon sabihin natin, the instruction made known to you. Okay? Alam mo, may instruction sa'yo. Sinabihan ka na gawin ito. Is it related to your job? O sabihin natin, related sa trabaho mo. Pinagawa ka ng financial report. Okay? Sabihin mo, prepare ka ng financial report kasi submit natin sa government agency ito. Pero ang sabi niya, huwag mong i-disclose yung totoong income. Ang tanong ngayon, is it made known to you? Yes, kasi sinabihan ka. Is it related to your job? Yes, siyempre. Sa trabaho mo yan, kasama sa trabaho mo yan. Pero ang tanong, is it lawful? Is it reasonable? Hindi. Kaya walang subordination. So, sana po ito ay malinaw sa inyo. Hindi lamang po sa mga empleyado, ngunit din po sa mga employer upang maiwasan po natin ang problema sa ating kumpanya, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan po natin ay ang trabaho ng ating mga empleyado. Naisipan ko po itong isama sa lesson ko, itong insubordination na ito kasi nakikita ko po kung gaano kahalaga sa isang empleyado ang kanyang trabaho. Pero kung minsan hindi natin maiwasan na gumagawa tayo ng isang bagay sa isang kumpanya at hindi natin alam na ito palang ginawa natin ay magiging valid ground na po ito o magiging just cause upang tayo ay tanggalin ng employer sa trabaho natin. So alam ko po kung gaano kaimportante sa buhay natin mga empleyado yung trabaho natin. Kasi dito tayo kumukuha o yung pang-araw-araw natin na mga pangangailangan. So yung tanong po natin dito, unang-una, takot ka ba na matanggal ka sa trabaho mo? Sa anong kadahilanan? Ito ay sabihin natin willful or insubordination. And so, ano ba ang dapat nating malaman upang siguro sabihin natin maiwasan po natin ito sa side ng employer, maiwasan din natin ang mga problema sa kumpanya natin. Nais ko po magpasalamat doon sa aking mga subscribers po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakapag 200 plus na po tayo. Maraming pong salamat sa inyong tiwala sa akin. Sana po patuloy kayong subaybay sa ating mga lessons na pinag-uusapan natin dito. At sana naman po ito ay makatulong hindi lamang sa side ng isang empleyado kundi rin sa side ng isang employer. Ginagawa po natin ito para at least magkakaroon tayo ng industrial peace na sinasabi pang maiwasan natin ang labanan doon sa korte. Sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, no? So don't forget to subscribe Cesar T. Nice TV. At saka huwag nyo pong kalimutan na i-click din ninyo yung bell natin po para magiging updated kayo sa lahat ng mga upcoming videos po natin. Kaya abangan nyo po ang ating lesson 7. Ito po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kung ikaw ba ay naagrabyado, merong mga doubts o mga worries in mind kayo na gusto nyo malaman ang sagot, itanong nyo kay Cesar. Hanggang sa muli at sa susunod nating video, maraming salamat po. Bye-bye. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Unang-una si Jeepwin Pungkulada of the City Savings Bank Dumaguete Branch, si John Relapore of the Producers Bank Dumaguete Branch, si John J.B. Garlet from Japan, Chloe Kalumpang from Tanay City, and John Brian Alaban from Darwin with Love. So maraming salamat po sa inyong suporta at hanggang sa susunod nating pagkikita sa next video po.